Hello, kumusta na kayo mga kahayahay? Nagbabalik muli ang babaeng hayahay lang ang buhay. At dahil weekend mga kahayahay, sabi ko sa Hanilabs ko, nagkikrave ako ng seafoods. Lulutuin na natin yung iyong mud crab, tsaka pinabili ko siya nitong tulya, tsaka itong sweet corn. So ayan, may hawak siyang sinturon. Sabi ko sa kanya, anhin mo naman yung sinturon, matagal pang gumabi, mamaya mo pa yan ihampas-hampas sa akin. Sabi ko sa kanya, ay kung tulungan mo kaya ako dito magbalat ng sweet corn, sa halip ikaw yung balatan ko ng buhay, kanina pa ako nagugutom, baka ikaw yung kainin ko ng buo. Bale, ito pala mga kahayaha yung unang vlog namin na magkasama kami, kasi nung unang vlog ko wala siya, nasa ibang bansa siya. So umuwi siya nung last November pa, so ilang months na siya nandito sa Pilipinas. Ngayon lang kami nakapag-vlog ng magkasama. Dahil nga busy ang inyong hayahay, sabi ko sa kanya, you know my loves, I am not just your partner, I am just your wife. At isado ko pa talaga yung linya ni Sharon Cuneta. Yun naman pala, isusuotin niya pala yung kanyang sinturon. Sabi niya kasi sa akin, ano ka ba naman kasi, bumili ka ng short walwal pa. Sabi ko sa kanya, for your information, hindi yan short na binili ko sa'yo, yan ay short ni kumpare mo. Yan yung short ni kumpare mo na naiwan dito sa bahay nung wala ka. Sabi niya sa akin, umayos ka, baka hindi ka na makagising bukas. Sabi ko sa kanya, joke lang, ilang taon ka na kasing nawala, ilang taon ka rin nasa abroad, na lagi na lang ako dito sa bahay, ako na yung nanay, ako pa yung tatay, lahat ako. Hindi mo ba alam kung anong hirap at pagod na naranasan ko nung wala ka dito? Ito pala yung kanyang mud crab na kinultured niya ng 2 days na pinakain niya ng puro niyog para daw tumaba. Ito naman yung aking sweet corn, bali lulutuin ko lang ito sa kunti lang ang tubig, and then yung aking tuliya. So ayan na si Honey Loves, nagpaparikit na siya ng uling. So para yan sa tulya, iihawin yung tulya. So parang half cook lang siya. Mas malasa kasi yung tulya kapag ihawin kaysa dun sa sasabawan. So hugasan ko muna itong sweet corn isa-isa. At lulutuin siya sa kaunti lang ang tubig at katamtamang apoy. Iba ito doon sa mais na nandito sa aming matatagpuan. Yung mais sa amin dito yung tinatawag naming malagkit, yung kulay puti. So medyo matagal yung lulutuin, tsaka maraming tubig yun. Unlike dito sa sweet corn, ito ay minsan nga yung ibang pagka niluto ito, ang way ng pagluluto nila ay parang ini-steam lang. Mabilis siyang maluto, mga 20 minutes lang siguro. Pero mas nagustuhan ko yung mais namin dito, yung native namin na mais, yung malagkit, yung puti. Mas masarap yun kaysa dito. So ayan, pakukuluan mo lang siya ng mga 20 minutes. At hinahanap ko yung takip ng aking kasirula. Ayan, nakita ko na. So takpan muna natin. And ang kasunod naman ay, so lalagyan ko siya ng kaunting asin. Para ma-enhance bagay yung kanyang pagka-sweetness ng sweet corn, nilalagyan ko siya ng kaunting asin. Ayun, meron pala akong bisita, si Mother, all the way from Jupiter. So ayan, umuwi pala si Mother kasi siya ay nakatira ngayon doon sa kuya ko na nagtatrabaho sa city. So malayo yon, mga 4 hours ang biyahe bago makauwi sa amin. Umuwi pala si Mother, sabi niya namimiss niya daw ako, namimiss niya daw yung kanyang anak na maganda at sexy. Sabi ko sa kanya, ay naku nay, wag ako ha, alam mo naman, wala pa akong sahod at wala na akong sinasahod. Sabi niya sa akin, okay lang, may pera ako, gusto mo pa utangin kita, 40% lang. Ayan yung mud crab. Yung nakikita niyong dalawang puti, yan ay yellow eyes. Ideya yan ni Honey Loves. Nilalagyan niya yan ng yellow yung mud crab kasi sabi niya, kapag lulutuin mo daw ng buhay pa yung mud crab, nagatanggalan yung kanyang mga galamay. So nagkaroon siya ng ideya, nilalagyan daw niya ng yellow para makatulog yung mud crab o mahimatay o mamatay. Para daw kapag niluto, hindi nagatanggalan yung kanyang galamay. So ganun pala yun. So, lilinisan ko muna itong mga mud crab. Kailangan ko brasan ang kanilang mga galamay, ang kanilang katawan. Kasi mamaya sila ay papapakin. O, ayan. Tudo pa aking sayaw. Ganado talaga ako sa pagbabrush. Tapos, ayan, may sinabi sa akin si Honey Love. Sabi niya sa akin, yung, ayan, yung tawag dito, buntot. Yan, yung buntot ng crab. Kailangan ko daw brasan kasi nandun daw nakatago o nakasingit yung mga dumi-dumi pa na kinain nila. O, yan. Sabi ko sa kanya, dapat kanina mo pa sinabi, yung ganadong-ganado pa ako.
Ayan, ito na yung tulya. Ano ba ang tawag dito? Basta ang alam ko dito sa English ay clam. So nakikita ko ito sa mga sa mga nagluluto ng seafood na mas malasa daw at mas masarap yung mga sihi, yung mga clams, mga shells kapag iniihaw-ihaw lang daw sa baga. Parang half cook ba? So susubukan natin. So ngayon ko lang ito kakainin na ganito ang style ng pagluluto, yung iihawin siya. So ayan, tapos kapag medyo half cook na siya, ay isasawsaw namin yan doon sa ginawa niyang suka, yung sinamak. Ayan, malapit na maluto yung aking sweet corn. So mayroon pang kunting tubig. So ang bala ko dyan ay medyo pahibasin ko para mas malasa. Ayun, bumuka na. Hindi na nakatiis yung isa, bumuka na talaga. So ayan, maghihiwa muna siya ng sibuyas para naman yan doon sa gigisahin niya daw pala. Hindi lang siya simpleng sangag yung mud crab, para siyang mayroong dagdag na aroma, ay gigisahin niya daw na mayroong sibuyas at bawang. So marunong talaga siya magluto, kaya nung dumating siya galing sa abroad, naku, hayahay talagang aking buhay. Kaya nung dati ako ay nasa 55 kilos, ngayon 65 kilos na talaga ako, kasi nga siya na halos ang nagluluto sa kusina, ako hayahay na lang. So kita nyo naman, parang bigla akong lumaki. Ang tagal kong nawala sa YouTube, ang tagal kong hindi nakapagawa ng video. Kaya pagbalik ko, tignan nyo, nakadamit ako ng t-shirt para hindi nyo makita ang aking bell. So ayan, ginisa niya muna yung kanyang bawang at sibuyas at nilagay niya na yung kanyang mud crabs. So yung mud crab pala na ito ay binili namin yan, tapos parang inalagaan namin, kinultured namin ng 2 days ba o 3 days, na pinakain lang siya ng puro niyog para nga daw mas mataba at medyo mas malinis. So nilagyan niya ng asin at paminta. At yan na, minikos-mekos na. Sabi ko, masarap talaga ang pagkain kapag minikos-mekos, no? So, tinakpan niya muna para daw maluto. Tapos, binuksan ulit at tinalo-halo. So, masarap talaga ang ganitong way ng pagluluto ng crab. Kasi nga, parang yung kanyang sariling sabaw, yun yung magluluto ng kanyang sarili. Ganun, parang sinarili. So ayan, ready to eat na. Kainan na. O, ang sarap, ang bango niyan kasi nga doon sa ginisang bawang at sibuyas. And then yung inihaw na half cook na tulya. At syempre, yung aming sweet corn. Ayan, kainan na. So, dahil nga ito ay mga alas 6 na siguro ito o 6:30, magdidilim na eh. So, ayan, palit muna kami ng position. Sabi ko, dito ka nga, hindi ako nakikita sa camera. Hindi nakikita ang aking kagandahan at ang aking katabaan. So, paborito yan ng aking kids. Lalong-lalo na yung aking babae. Talagang ano yan, talagang tumutulo ang laway niyan kapag nakakita siya ng crab, lalo na yung mataba. Gustong-gusto niya yan. So, dyan sa kanilang tatlo, ang masiba dyan sa seafood yung aking babae. Ayan, ayan, ang taba. O, diba? Mas mataba siya compare sa dati nung unang binili namin. Kasi nga, inalagaan namin siya at pinakain lang siya ng puro niyog. So, masarap ang taba niyan, inang mud crab, malinamnam. So, ito yung clam. Susubukan natin. So, isasawsaw natin siya sa sinamak na ginawa naman ni Honey Labs. Wow, ang sarap. Hindi ko ma-explain ang lasa. Masarap, juicy, tsaka napakalasa niya. Masarap pala ang isang clams kapag iihawin lang siya kaysa doon sa dating ginagawa namin na niluluto namin ng may sabaw, may tanlad at luya. Oh, nasarapan din dyan yung Honey Labs ko. Sabi ko, o diba? Tama yung suggestion ko kasi ang gusto niya ay lalagyan daw ng sabaw. Mahilig sa sabaw yan eh. Sabi ko, ihawin naman natin. Kagaya dun sa napapanood ko sa mga Korean.
So hanggang dito na muna mga kahayahay. Enjoy lang po kayo sa panonood. Happy eating. Salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa aking channel. So maraming salamat. Enjoy and goodbye. At hindi namin mauubos itong aming kinakain. Kaya syempre tatawagin ko ng aking mga kapitbahay.